Good day, brothers and sisters in Christ. Welcome to Jesus Our Life Giver Worldwide Ministry. We are so blessed to have you tuning in with us right now. But before listening to this week's message, we gladly invite you to our weekly announcements. First, we have our midweek service online. This happens every Wednesday at 7:30 p.m. You can check out our official Facebook page for more details. Next, we have our Dawn Watch, which happens every Saturday, 5:30 to 7 o'clock a.m. at our church. You could invite your friends and family to join us in seeking God first in the morning. Third, every Saturday at 3 o'clock p.m., prayer and intercession takes place at JOL Children's Room. Since we acknowledge that prayer is the backbone of the church, we want to invite everyone in knowing the power of what intercession can do. And of course, we have our Sunday worship service. First service starts at 8 o'clock a.m., while second service starts at 10 o'clock a.m. But for those who are not yet allowed to physically gather with us, we still have our online Sunday service, which broadcasts live at exactly 8 o'clock a.m. on our official Facebook page. We would like to invite everyone to please subscribe to the official YouTube channel of our church. You can click the link above this video to subscribe. And that's it. Let's be excited for what the Lord has prepared for us today. We pray that this message will not only inspire us, but also transform our lives. Happy listening, and God bless everyone. Amen. Bati ang katabi, sabihin mo sa kanya, maganda ka ba sa umaga? Sa likuran, maganda ka ba sa umaga? Amen. Akang iriyat awa, anisan samay imbagam. Amen. Ang ating teksto ay found in Acts chapter 27, beginning verse 20 to 25. At sa bahay, basahin nyo na lang yung the whole chapter. At mamaya ay madadaanan natin kung ano yung mga nangyari dyan. Verse 20, days passed without relief from the furious winds and without a single break in the clouds to see sun or stars. Even for a moment, despair set in as if all hope of rescue had been cast overboard as well. I was correct in my warning, so I urged, tama ba? On top of all this, the crew had been unable to eat anything because of the turmoil. Paul saw the crew had reached a critical moment. He gathered them. Actually, it was 14 days na hindi sila kumakain because of that storm. No, kaya nasubukan niyo bang di kumain ng 3 araw at may bagyo? Di pa, no? Pero sila 14 days. Kaya ganun na lang yung description ng Bible. Paul says, men, if you had listened to my warning, we would still be safe in Crete and would have avoided this damage and loss. Verse 22, I was correct in my warning, so I urge you to believe me now. None of you will die. We will lose the ship, but we will not lose one life. So keep up your courage, men. The God I belong to, the God I worship, sent a heavenly messenger to me this night. Sa ibang translation ay angel. No, may nag-send ng Lord ang angel para kausapin si Paul. And he said, do not be afraid, Paul. I am not finished with you yet. You are going to stand before the emperor. You can be certain that God has granted safety to you in all your companions. So listen, men, you must not give up hope. Keep up your courage. I have faith in God that things will turn out exactly as I was told last night. Makakapuna po tayo. Our key verse ay doon sa verse 25. Ang sabi niya, so listen, men, you must not give up hope. Keep up your courage. No? Ang ganda nung encouragement ni
Apostol Pablo. No? Bakit? Dahil ang Lord ay nag-send ng angel to speak to Paul kung ano yung gagawin ng Lord. Kaya ang sabi niya, I have faith in God that things will turn out exactly as I was told last night. Sa King James, ang sabi niya, wherefore, sir, be of good cheer, for I believe God that it shall be even as it was told me. Makikita natin yung background, no? Actually, nabanggit niya kanina na hindi kayo nakinig sa aking warning, sabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay papunta ng Rome. Para saan? Para litisin sa harapan ni Caesar. At sa kanilang paglayag to Rome ay mayroong impression actually sa mga preceding verses na wag silang tumuloy na naulit niya actually doon sa mga verses na ating nabasa. Bakit? Ang sabi niya, dahil na-perceive ko o I see na may hindi magandang mangyayari. Actually, it was an impression na galing sa Lord. It was not an audible voice, no? But it is an impression dahil siya ay man of God, no? Naririnig niya yung tinig ng Lord at may inimpress ang Lord sa kanya na kapag sila ay nagpatuloy na maglayag, mayroong hindi magandang mangyayari. At yung owner ng boat ay hindi pinakinggan si Pablo. So as the captain of the ship. Mas nakinig yung owner sa captain kaysa kay Pablo. Kaya anong nangyari? Itinuloy nila yung journey nila, yung kanilang paglayag, at ito ngayong nangyari. May bagyong dumating. At doon sa verse 20, no, makikita natin doon sa mga last phrase niya, no, ay makikita natin na yung sa ibang translation, all hope. Sabi niya, mayroon siyang nabanggit doon na maging yung pag-asa nila ay nawala. Bakit? Dahil sa kanilang nararanasan. All hope to be saved, ang sabi niya, is gone. Walang kapag-asa. Why? Because grabe yung bagyo. No? At binibira yung boat, yung ship, ulan at saka hangin at saka yung alon. In 14 days actually na hindi pa sila kumakain. Kaya ang nangyari, nagbawas sila ng mga gamit para lang maging magaan yung ship. At sabi ni Apostol Pablo, kung nakinig lamang kayo sa akin, hindi sana nangyari ito. May warning ang Lord, actually, but hindi sila nakinig. Pero sa kabutihan ng Diyos, in verse, doon sa mga talata sa ating teksto, God sent an angel to tell Paul na walang mamamatay sa kanila. Amen? At nung narinig ni Paul, in verse 25, ang sabi ni Paul, dahil may pangako ang Diyos. Na ano ang pangako ng Diyos? Nang wala ni isa sa kanila ang mamamatay. Hello? Can you imagine kung nandun ka sa lugar na yon at yung bagyo ay, sabi nga ng ibang nabasa ko, it was extreme. Grabing pagsubok yon. 14 days silang hindi kumakain dahil paano ka magluluto? Hello? At siguro hindi pa sila natutulog. Paano ka matutulog? Binabayo ng bagyo at extreme yung storm. Siguro, yung mga unbelievers ay, yung mga tao, hindi sila naniniwala. Why? Sa kalalagayan nila, parang wala ng pag-asa. Pero ang kakaiba ay itong si Apostol Pablo.
Kaya nung sinabi niya, kung ano yung sinabi ng Diyos, ang sabi niya, no? He believed kung ano yung sinabi ng Diyos ay gagawin ng Diyos. Uulitin ko. Naniniwala si Apostol Pablo in verse 25 na kung ano ang sinabi ng Diyos ay gagawin ng Diyos. Listen, sino dito ang mayroon siyang narinig sa Lord na pangako na galing sa Diyos? Mayroong pangitain, dreams, mayroong prophecy, mayroong inward witness, mayroong impression, mayroong kang natanggap in your heart na ito ang gagawin ng Diyos. Alam niyo ba na ang Diyos ay tapat magpakailan paman? And you know what? In Jeremiah 1:12, wala dyan, God is in the business of fulfilling His promise. God is in the business of fulfilling His word. Kaya nga kung may pangako ang Diyos, gagawin niya yun. Either yung sitwasyon ay hindi maganda, kasi nga ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Amen. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, ano man ang nangyayari, hindi pwedeng magbago ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng hindi gawin ng Diyos yung kanyang ipinangako. Kaya nga minsan, naalala ko yung pangako ng Lord bago ako pumunta dito. At miniditate ko yung word. Kailangan kong i-encourage ang aking sarili because I know that God is faithful. Why? Because God is in the business of fulfilling His promises to us. Itong si Apostol Pablo, hindi maganda yung sitwasyon. No? But when God speaks, ang sabi niya, naniniwala ko na kung ano yung sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos. And you know what? Yung sitwasyon na kinalalagyan niya ay taliwas doon sa gustong mangyari ng tao. Our theme this morning is entitled, Faith in Times of Trouble. We are in the last of the last days. Ang daming nangyayaring hindi maganda. May famine, may global famine. Ang inflation, grabe yung taas. Pag tingnan mo ang world news, ang daming nangyayari sa ibang bansa na mas matindi pa kaysa sa atin. But mayroong prophecy na mas grabe pa ang mangyayari. Magiging extreme yung sitwasyon. Now, kung magiging extreme yung sitwasyon, saan tayo lalapit? Saan tayo hahawak? In John chapter 16, verse 33, ang sabi niya, I have told you all these things so that you can have peace in me. In this world, you shall have tribulation. Mayroon kang kapayapaan sa gitna ng trouble. Is it possible? To man, it is impossible. Sa tao, imposible. Pero sa Diyos, dahil sinabi niya, it is possible na mayroong trouble outside, but you are at peace inside. In this world, ye shall have tribulation. In this world, ye shall have troubles. But be brave. Ang sabi ng Lord, I have defeated the world. Actually, ito yung tinuro ko nung
don't watch yung verse na yon, John 16:33. Now, saan nagmumula yung sources ng trouble? Saan nagmumula? Caused by Satan, troubles in the world, troubles from the world, troubles caused by others. Andiyan yan. No? Kaya sabi ng Isaiah 60, yung itong mundong ito ay nababalutan ng kadiliman. And gross darkness the people. So ano ang mai-expect natin dito sa mundo, no? Habang inaantay natin ang pagbabalik ng Panginoon, dahil ang mundong ito ay palaos na. At sinabi na ng salita ng Diyos, sinabi na ng Panginoon. Actually, yung John 16, ang Lord ang nagsasabi nun. No, in this world, ye shall have tribulation. Kaya nga, huwag kang magtaka. Ito yung sources ng troubles. Kaya kung gusto natin na walang trouble, pakisabi sa katabi, nagabay mo yung anggapoy trouble. Lakaladtawan. Oo. Lakaladtawan. Akin, maya-maya, umpawaya makapoy. Wala lang trouble sa langit. But Jesus assure us that in the midst of trouble, you will be at peace. Kaya nga sabi niya, in me. Saan ka nagkakaroon ng kapayapaan in the midst of trouble? In Him. Kaya nga sabi niya, sa King James, be of good cheer. Sa ibang translation, be brave, be courageous. Kaya nga, maging matapang tayo habang di pa bumabalik ang Lord at hindi pa tapos yung plano ng Diyos sa iyo. Bakit? Marami pang darating na trouble. Amen? Marami pa. Katulantin, no, agtigabaya, ayaw nating maranasan itong trouble na ito, ipag-pray natin na, Lord, mauna na ako para wala nang trouble. Amen? Now, in Acts chapter 27, 20 to 21, makikita natin yung mga naka-underline. Sabi niya, despair set in. All hope of rescue had been cast overboard as well. Sa ibang translation kasi nun, wala nang kapag-apag-asang mabubuhay pa sila. Wala nang pag-asa. Wala silang nakikita na pag-asa ni katiting na mabubuhay pa sila, na mayroong rescue. Hello? Sino dito nakakaranas ng ganon? Yung parang nakikita mo na walang kapag-apag-asa, na parabagang wala nang paraan. No? Doon magaling ang Diyos. Pag nakikita mong walang paraan, ang Diyos laging may paraan. Pakisabi sa katabi, ang Diyos laging may paraan. At gumagawa lagi ng Diyos, ang Diyos ng paraan. Hello? Imposibleng may paraan, pero ang Diyos doon siya magaling. Gagawa siya ng paraan. Pag walang daan, gagawa siya ng daan. Hello? Pag imposible, ang Diyos, doon siya magaling. Pakisabi sa katabi, magaling ang Diyos. Yun yung sitwasyon nila. Verse 21, unable to eat anything. Ito yung pinoproblema ng maraming Kristiyano ngayon. Di ba? No aga makapangan. No aga ingkaraan na sira. Aga ingkaraan na baaw. Critical moment. Ito ang present condition ng world ngayon. Alam nyo, bago may click yung iba, alam nyo ba na mas mapalad pa tayo dito sa Pilipinas? Walang persecution na kagaya ng persecution. Saan? Sa ibang bansa, sa Africa. Alam nyo ba, ang mga Kristiyano sa Africa sinusunog na buhay? Yung mga churches sinusunog.
Binabalatan ng buhay yung mga Kristiyano. Grabe yung persecution sa Nigeria. Sa news ay mayroong 2,000 na Christian ang pinatay. Harap-harapang pinapatay. Dito wala pa yun eh. Wala. Anong pagsubok dito? Nang kapulabalay na baaw, ang kapulabalay ni sulong mo, no, agkalabala naging successful, amay awala ang kay, no, anto ka man niya, ang gapudsi ka, manuurman tila. Diyan si Kara, literal na pinapatay sila. Pinipigilan sila. Pag nakita silang mayroong dalang Biblia sa China, pinapakain niyang Biblia sa mga Kristiyano. Pinipersecute sila, iniihian sila. Hinahambalos sila ng rod. Kinukulong sila. Walang pagsubok na ganun dito. Kaya nga, napakapalad pa rin natin. Pero siyempre, parang hindi pwedeng gamitin yung napakapalad. Kasi nga sa kanila, nararanasan nila yung marka ng pagkakristyano. Why? Yung cause. Na yung pagsunod nila kay Kristo ay mayroong kabayaran. Nararamdaman nila. Kaya nga kung nakakaranas tayo ng pagsubok, praise God. Kung pinipersecute tayo, praise the Lord. Kaya kapag pinipersecute ka, magalak ka. Huwag kang magmukmuk, huwag kang umiyak. Bakit? Pinersecute si Jesus. Ipipersecute ka niya. Normal lang ang mga ito. I-click mo. Yan. Itong pang-apat, nangyayari na. Hindi mo nakikita yung news. Di ba? Yung famine at itong famine ay kinonfirm ng Lord sa atin na mayroong global famine. Lahat lang nandito sa mundo ay magbabago. Ang ekonomiya ay nagbabago. Pataas, pababa. Lalagapak hanggang sa pinakamababa. Magulo. Kaya ang sabi ni Jesus, these things I have spoken unto you that in me ye might what? Peace. Pakisabi sa katabi, kung nasa iyo si Kristo, mayroon kang kapayapaan. Pakisabi sa kanya, peace. Peace be with you. Sa likuran, peace be with you. Dapat imubat ka and also with you. Hello? Dapat nararanasan natin itong peace na ito in the midst of trouble. Ito yung normal sa mundo. Mangyayari talaga yan. Pero mayroong pinos si Jesse Duplantis, ang sabi niya, ang pananampalataya gives you the courage to take off the limits. Ang pananampalataya. Anong sabi ni Apostol Pablo? I believe! Sa Amplified, ang sabi niya, I have faith! Hello! I have faith! Sabi ni Apostol Pablo. Na kung ano ang sinabi ng Diyos, gagawin niya. Mangyayari kung ano ang sinasabi ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi, mangyayari kung ano ang sinabi ng Diyos. Our proposition, we can refuse to be troubled. We can refuse to be troubled. Why? Is it possible? Yes! John 16:33. These things I have spoken unto you, that in me ye have peace. In this world ye shall have tribulation. But be brave. Why? Jesus has overcome the world. Ganun nung don't watch. No? In-explain yung ano yung in-overcome ng Panginoon, pero hindi ko na ngayon i-explain ngayon. Kasi mahahaba yung oras natin. Bakit ka mayroong kapayapaan? Bakit in the midst of trouble mayroong kang peace? Because you know.
You know, alam mo yung ginawa ni Kristo. Alam mo yung ginawa ng Panginoon. No? Alam mo ba? Alam ba natin kung ano yung ginawa ng Panginoon? Dahil kung alam mo, mayroon kang peace. But it takes faith to experience peace in the midst of trouble. You need to believe it. Hello? Have faith in God. Why? Because His Word is true. Pakisabi sa katabi, manampalataya ka, maniwala ka. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay totoo. Listen, ito lang ang pwede mong kapitan in the midst of trouble. Wala nang iba. Lalo na yung panahon natin na ang daming nangyayari at yung mga nangyayari ay palala ng palala. Wala nang iba. Walang ibang tutulong sa iyo, walang ibang tutulong sa atin, makakatulong sa atin, not even men. Hindi yung kinakapitan natin ang tutulong sa atin, kung hindi ang Diyos ang kinakapitan natin. Ibaling mo yung pagkapit mo sa Diyos. Bakit? Kung hindi ang Diyos ang kinakapitan mo para maging malakas ka, yung kinakapitan mo mawawala, magbabago. Ibaling mo sa Diyos yung kapit mo. Bakit? Ang Diyos hindi nagbabago. And remind yourself ng salita ng Diyos. Listen to His word. Listen to His instruction. Bakit? Hindi nagbabago ang kanyang salita. In the midst of trouble, in times of trouble, have faith in God. Have faith in His word. Trust His word. Trust His direction. Trust kung ano yung narinig mo na salita ng Diyos. It is impossible sa paningin. It is impossible sa sitwasyon. Pero walang imposible sa Diyos. Alam mo ba yun? Walang imposible sa Diyos. But we have a part. Mayroon tayong parte. No? Hindi lahat gagawin ng Diyos. I mean, yung mararanasan mo ay gagawin ng Diyos kung maniniwala ka sa Diyos. Pero kung hindi, walang mangyayari. Kaya nga, have faith in God. Why? Because His word is true. Amen? Kaya kung mayroong pangako ang Lord sa iyo, congratulations. I will remind you this day, this morning, that what? God is in the business of fulfilling His word. Jeremiah 1:12, I will hasten my word to fulfill it. I will hasten my word to conform it. Inaantay lang ng Diyos. Tayo mga mananampalataya na maniwala sa kanyang mga pangako. At anong sabi ng Lord? Gagawin ng Diyos. Anong gagawin ng Diyos? Yung pangako niya. Pakisabi sa katabi, pakirimain yung katabi, ang gagawin ng Diyos ay yung ipinangako niya. Pinag-aralan ko yung meaning ng narinig ko way back 2004. At di ko pa nakikita actually. Sabi ko, hindi pa tapos ang Diyos. Why? Dahil tinignan ko yung meaning niya, malaki, malawak, mahalaga. Malaki, malawak, mahalaga. Sabi ko, wala pa kami nito. At sabi ko, God is in the business of fulfilling His word. We need to believe it. We need to believe it. Kaya kung may pangako ang Lord sa atin, kung anumang paraan mo na-receive through the inward witness, through impression, through prophecy, no? Through doon sa nagtuturo, nag-quick sa iyo, madalas mangusap ang Lord sa akin,
nung bata pa ako, sa pamagitan ng salita ng Diyos, nagre-rema ang salita ng Diyos. And later on, nangungusap ang Holy Spirit sa akin na hindi ko alam. There are many ways. Itong ating teksto ay anghel mismo ang bumaba. Anghel. Na sinabi niya kung ano yung sinabi ng Diyos. Kasi hindi pwedeng mangusap kay Pablo ng inward witness. Bakit? Kasi yung ship gumaganon Wala silang kapayapaan Kaya kailangan ng Diyos mag-send ng angel para makita ni Apostol Pablo. Dahil I believe di sila makapag-isip ng tama. Can you imagine? Hindi ka kumain ng 14 days. Umaalog yung ship. Hindi impression kasi. Hindi pwede. Bakit? Marunong ang Diyos. Alam niya kung kailan siya mangungusap sa iyo. Alam niya kung anong gagawin niya. Pakisabi sa katabi, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Pakisabi ulit, alam ng Diyos kung anong gagawin niya. Minsan di mo alam, pero alam ng Diyos. Ewan ko kung nabanggit ko na dati, doon sa nabanggit ko na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, nakikita ng Diyos kung ano ang mangyayari in the future. One time nung ini-enroll namin si Hannah doon sa Central, nangusap ang Lord dahil pinipilit namin i-enroll doon. Nangusap ang Lord, sabi ng Lord, I know what lies ahead. Hindi namin tinuloy. Bakit? Alam ng Diyos ang future. Hello? Pakisabi sa katabi, alam ng Diyos kung ano mangyayari bukas. Alam niya. At we need to trust. Kagaya ni Apostol Pablo, sabi niya, Apostol Pablo, I believe! Kung ano ang sinabi ng Diyos, gagawin niya. Ang tanong, do you believe? Do you believe? Madali lang makinig. Madali lang mag-quote. But do you believe it? That God will do what He said in His Word. Anong response ni Apostol Pablo? I believe! Sabi niya, I have faith that what God has said, He will perform it. Doon tayo nagkakaiba. Siguro yun ang rason kung bakit ang dami ng revelation ang Lord sa atin. Ang dami ng yung revelation ng Lord, ang purpose nun ay ma-experience natin. Hindi lang para marinig natin. No! The purpose kung bakit nangungusap ang Diyos ay upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Maranasan natin ang pagliligtas ng Diyos. Maranasan natin kung gaano kalaki ang Diyos. That's the purpose. Hindi lang para kilitiin ka, ay, ang usap sa Diyos sa isak. No! Para maranasan mo ang Diyos. Yun ang purpose. Dahil buhay ang Diyos. Dahil malakas ang Diyos. Dahil makapangyarihan ang Diyos. Dahil walang imposible sa Diyos. Pakisabi sa katabi, walang imposible sa Diyos. Gawin nating personal, walang imposible sa Diyos mo. Walang imposible sa Kanya. Hindi lang tayo naglalaro dito na makinig and then, wow, ablesak. You need to experience it. We need to see it. Bakit? Ito yung kailangan ng tao sa mundo. Minsan din nila kailangan marinig lang yung salita ng Diyos. Dapat nakikita nila yung Diyos sa'yo. Sa atin. Bakit? Madaling sabihin na mabuti ang Diyos. Pero dapat pinapakita mo, nakikita dapat sa'yo. Pag sinabi mong malaki ang Diyos, ipakita mo kung gaano kalaki ang Diyos. Paano? Kung hindi mo naranasan, paano mo sasabihin? Basta ang balbalag sa Diyos.
E di ngayon yung pinagsabihan mo, gaano ba kalaki ang Diyos? Dapat di nga lang natin ini-inform ang tao eh. Pinapakita natin kung sino ang Diyos. At ito na yung time na masyado ng kumbaga, hindi na dapat tayo naglalaro. Bakit? Anytime babalik na ang Panginoon. At hindi lang para maranasan natin ang Lord, kundi para yung mga taong nakakakita sa atin ay maniwalang may Diyos. Yun ang purpose. Hindi lang naman para sa iyo eh. Hindi lang para sa atin. Para sa iba. So anong sabi niya? Have faith in God. Why? Because the Word of God is true. Ayokong umalis dyan. Kasi, dapat nararanasan natin ang salita ng Diyos. Hindi lang tayo nai-inform. Dapat nararanasan natin. Pag sinabi mong, ang Diyos nagliligtas, dapat naranasan mo kung ilang beses kang niligtas ng Diyos. I mean, hindi lang yung pagliligtas na pupunta ka ng langit kasi kung iaakto natin, pupunta ka na sa langit. Right? Ay, alam mo, nagliligtas ang Diyos. Saan? Sa langit. Pumunta ka muna. Di ba? Be doer of the word. Para alam mo na kung ano ang langit. Ay, alam mo, ang ganda ng langit. Pumunta ka muna. Pero siyempre, pag sinabing magliligtas, saan ka inililigtas? Sa kapahamakan, sa gawa ng kaaway, sa mga pagsubok, doon ka ililigtas. Madaling magsabi, ang Diyos nagliligtas pag naranasan mo ang Diyos. Pakisabi sa katabi, it's high time na dapat nararanasan natin ang sinasabi ng Diyos. Amen. Parang ayaw ko nang pumunta sa point natin eh. Mag-stick na lang tayo dyan, have faith in God. Bakit? Eh kasi kailangan na eh. Lagi na nating naririnig, have faith in God, have faith in God, have faith in God. Actually, yung faith na yan is trusting God, trusting in His Word. Why? Going back to the text. Key verse, verse 25, ano sabi ni Pablo? I believe, I have faith, na kung anong sinabi ng Diyos, gagawin niya. Imposible yung sitwasyon. Pero si Apostol Pablo sabi niya, I believe. God will do it. God will do what He promised. God will do what He said in His Word. Alam mo ba, napaka-essential ng pananampalataya sa ating mga Kristiyano? Mayroong 5 dahilan. Bakit? You are saved by faith. Can you imagine? It is the grace of God, but it is a response of faith kung bakit ka naligtas. Kung sa kaligtasan pa lamang kailangan mo ang pananampalataya. Pangalawa, you cannot please God without faith. Pangatlo, you cannot walk your Christian walk without faith. Why? The Word of God says, the just, we walk by faith, not by sight. You cannot walk your Christian walk without faith. You cannot live your Christian life without faith. Why? The just shall live by faith. So salvation, to pleasing God, to walking, to living, it is by faith. Sabi ng Thessalonians, but grow in faith. We need to grow, but in faith. Why? Because faith is believing and trusting God and His Word
that what God says shall come to pass. We believe that what He promised you ay gagawin ng Diyos. That's faith. Amen? Yung action doon ay you believe it. You trust God and His Word. Kaya nga, have faith in God. Now, ano ang lesson doon sa ating teksto from the passage? Unang lesson, special communication from heaven is one of the surest foundation of faith. Sabi ko kanina, maraming paraan ng Diyos kung paano siya mangusap. Sa kanyang salita, through the inward witness, impression, through prophecy, no? Through angels. Hindi ko pa naranasan yung angel. Gandang maranasan, no? Pero siyempre, pagmumut, mampanangnang ka. Panaani, say aanapon mula, may, paano, demonyo ng panangnang sa entam anghel. Magre-reveal ang mga yan as God's will. Hindi mo hahanapin. Hindi mo hahanapin. Nakikinig ako ng mga turo ng mga man of God, yung mga mentor ko na hindi nila alam na mentor ko sila. Sina Kenneth Hagin. Doon ako lumaki. At yung turo niya, angels. Ang lalaki ng angel, sabi niya. At one time, pinakita ng Lord yung angel na sumasama sa kanya. Ang laki. Na hindi mo alam. Hindi natin nakikita, right? Because Hebrews says na ang mga anghel ay ministering spirits. They move as God commands them to move. Lahat ng tumanggap kay Kristo ay mayroong anghel sa kanila. Mayroong kang anghel na nagbabantay sa iyo. Kaya lang, yung anghel na yun ay, yung mga anghel natin walang ginagawa. Bakit? They move as we speak the Word of God. They move as we do the Word of God. Paano sila gagalaw? Sabi ng Psalms, gagalaw sila kapag ginagawa natin ang salita ng Diyos. Pag sinusunod natin ang salita ng Diyos. Angels move as we do the Word of God. Kaya hindi sila gumagalaw. Bakit? Wala tayong ginagawa. Alam nyo yun? When you confess the Word of God, may pangako ang Lord at sinasabi mo, Lord, itong sinabi mo, I believe your Word and your angels will move. At gagawin niya yung salita ng Diyos na lumalabas sa bibig mo. Yun ang gagawin niya. Katon, amaya-maya anghel, nasaray Kristiyano, ang kapoy gagawa na anghel na akin. Because they don't move with your command. They move with the will of God, with the Word of God. When you act on the Word of God, they move! Yan kapoy gagawan tayo. Paano niran mamubay? Palamuti. Pakisabi sa katabi, bigyan mo ng trabaho yung anghel. Paano mo bibigyan ng trabaho yung anghel? Obey the Word of God. Siya yung gumagawa. Amen? Hindi ko na tiningnan kasi wala naman talaga sa plano na banggitin ko ito. Nababanggit ko na lang habang Special communication is the foundation of faith. In verse 23 to 24, sabi niya that God I belong to, the God I worship, sent a heavenly messenger. Sa ibang translation is an angel. This night, he said, do not be afraid. Paul, I am not finished with you yet. Prior to the text, nangusap ang Lord kay Pablo, kasi sabi ni Pablo, nung siya ay isinakdal, gustong patayin siya ng mga Hudyo, sabi ni Pablo, haharap ako kay Cesar. At nangusap ang Lord kay Pablo that night, nang sabi ng Lord sa kanya, Pablo, huwag kang matakot.
Bakit? Dadalhin kita sa Rome, kay Caesar. Magwi-witness ka kay Caesar. Alam ni Apostol Pablo yun. Kaya habang mayroong bagyo na nangyayari, alam ni Pablo na hindi siya mamamatay doon. Pero dahil mabuti ang Diyos, kino-confirm ng Lord. Say confirm. Inuulit ng Diyos nang sabi ng angel, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Although alam ni Apostol Pablo, no? Alam niyo ba na alam ko yung Philippians 4:19, that God will supply all my need. Pero, minsan sinasabi ng Lord sa amin na, I will take care of your needs. Why? Because He is confirming it. Not just His word, but He is speaking to us. Confirming His word. Na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hello, special communication. Sure foundation of faith. Kaya nga yung mga narinig nyo na impression, inward witness, dreams, prophecy, that is the Word of God. Sa buhay mo. At binibigyan kanya ng sure foundation of faith. Why? Because faith cometh by hearing, and hearing what? The Word of God. Saan nagmumula ang faith? Hindi sa tradition, hindi sa kultura. Saan nagmumula ang faith? From the Word of God, from the mouth of the living God. Yun ang faith. Ay, imbaga ng baik yaon niya, akong papaway. Kamana amas nun. Ang ganatag, kanina amas. Hello? Tingnan niyo, sabi niya, do not be afraid. Alam niyo ba, ang Diyos, binanggit niya sa Biblia 365 times na do not be afraid. Why? Nakikinig ako ewan ko nakikinig ako that time, ng isang, finiture ni Sid Roth ng Supernatural, na mayroong babae na binigyan ng Holy Spirit ng regalo, nakikita niya yung demonyo sa mga tao. Discerning of spirit. Nakikita niya. At ang sabi niya, ang pinakamatindi daw na naaamoy niya at nakikita niya na grabe yan, nag-e-echo ng malawak yung range niya ay yung spirit of fear. Kasi mayroong pangalan ng demonyo eh. Yung fear is spirit of fear. It is a demon spirit that causes us to fear. At sabi niya, grabe yung lawak ng tunog niya, spirit of fear. God allows na makita niya in the spirit realm. Spirit of fear. Bakit? Tama ang James. We receive not the spirit of fear. At sabi niya, nagulat ako that even in the churches, yung mga Kristiyano ay may mga demonyo. Nang namupatay ka abay mo ay. Ano yan ka po, yung pag-alabala ng mo. Kaya nga, yung lust, it is a demon spirit. Yung anger ay nagkokos ng demon spirit. Yung disobedience, demon spirit. Pangangalo niya, demon spirit. Actually, nag-pray siya, sabi niya, Lord, I pray na maambagan sila o yung ma-receive nila yung anointing na makakita na. Siyempre, sakmat, Lord, sige. Pero as the Spirit will. Kasi tinanong niya, Lord, bakit mo pinapakita? Para ma-release yung mga tao doon sa demon spirit na yon. At nagtaka siya that even churches, yung mga Kristiyano ay mayroong demon spirit. Kaya, assess ourselves. Kung nag-iinom ka, demonyo ng alak. Naninigarilyo ka, demonyo ng sigarilyo. Kung marites ka, demonyo ni marites. Hello. If you always reject the teaching, disobedience, may demonyo behind that. May demonyo behind that. Kaya we need to assess ourselves para malinis tayo sa harap. Can you imagine?
Hindi ka man demon-possessed, pero sinasamahan ka ng demonyo. Ang saklap, demonyo be with you and also with you. Pagkainggit, demonyo yun. Yung pagkakalat ng mga salita, yung slander, demonyo yun. And you know what? 365 times na binanggit ng Biblia, do not fear. Do not be afraid. Ibig sabihin, every day, nire-remind tayo ng Lord, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag, ano yan? Huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Yung huli sabi niya, dahil di ka niya iiwan. Gary Valenciano, namali ang Martin Rivera. Huwag kang matakot. Maging yung mga palabas, huwag kang matakot. Magtatapos na eh. Diba? At susunod na yung, Darna! Sayang, uuwi na si Dudes eh. Sabi ko sa asawa ko, gustong-gusto kong panoorin yung Cardo. Bakit? Hindi siya namamatay. Meron siyang eternal life. Manunod ka rin lang yung laging namamatay. Si Rudy Fernandez, laging namamatay yun eh. Actually, mga month, yung mga months na matatapos na, saka lang ako nagka-interest ulit na manood. Kasi sabi ko, binibiro ko asawa ko, sabi ko, kung meron akong panonoorin, yung alam kong makakapag-inspire sa akin. Nai-inspire ako. Pero mo, binaril na't lahat-lahat, buhay pa. Gabay ko mananting-anting. Gabay yung matawa. Kaya lang magtatapos na. Tuwang-tuwa si Francine sa si Hana. Yay! Wala nang probinsyano. Hindi na manunood si Papa. Hindi naman madalas na nakatutok ako doon. Minsan pinapatay ko na, lalo na yung nagko-converse. Yung nag-uusap-usap sila, pinapatay ko ang tutan. Aminda makapansalita, pati po sa mansalita. Patayin mo na nga yan. Ilipat mo sa kay Lolong. Bakit? Si Lolong, sinasaksak pero hindi rin nasusugatan. May mga eternal life ang mga ito. At least hindi Korean novela. Na puro emosyon. Di ba? Kasi ang gusto ko sa kanila yung, biruin mo, sinasaksak na, bumabalik yung sugat, walang sugat. Gusto ko yung saksakin ka tapos di ka namamatay. Di ba? E di pasaksak ka na lang ng pasaksak, di ba? Eh masama ang mundo natin ngayon. May mga nag-iisip na sasaksakin ka. Gusto ko yun. Joke lang man, awa. Hello, do not be afraid. Pakisabi sa katabi, do not be afraid. Alam niyo maraming, don't allow the spirit of fear na overcome you. Bakit? Alam kong hindi maganda, kaya nga fake in time of trouble eh. Hindi hihinto itong trouble na ito habang nandito tayo sa lupa. Sinabi na ni Jesus eh. But Jesus, ini-expect ni Jesus that we have peace in times of trouble. We have courage in time of trouble. Or even in King James, sabi niya, cheer up! Be of good cheer! Tuwang-tuwa ka in time of trouble. Is it impossible sa mata ng mga walang Diyos? But it is possible because Jesus said it. I believe that what God had said shall come to pass. Alam mo yun ang kulang sa atin. We just hear and hear the word, but we don't believe. Kung sinabi niya, you have peace in the midst of trouble, you have peace. Pag sinabi niya na malikat kang gano'n, walay problema, edi, maniwala ka, act on it. Lord, sinabi mo, the joy of the Lord is my strength. Di maniwala ka. Lord, pumunta ka sa presensya ng Diyos, magbasa ka ng salita ng Diyos. Sabi niya, the joy of the Lord is your strength. Isabihin mo, the joy of the Lord is my strength. Di ba? Di pa tayo natuto doon, ang mga ibon.
Aawitin ko ulit mamaya yun. Pakisabi sa kanila, have faith in God. Have faith in His Word. Believe His Word. Why? Because God and His Word is one. You need to believe it. Special communication is a sure foundation of faith. Pangalawa, faith is the acceptance of what God says to us as true and final. Pag sinabi ng Lord, final. The first and final authority of our life must be the Word of God. Iba ang nakikita mo, pero itong sinasabi ng Diyos, saan ka maniniwala? His Word. Go back to His Word. Go back to His Word. May pangako ang Diyos sa'yo, nangusap ang Lord sa'yo, iba ang nangyayari. Go back to His promise. Go back to His promise. Meditate His promise. Meditate His Word. Lord, sinabi mo, gagawin mo. Lord, sinabi mo, mangyayari. Lord, sinabi mo, gagawin mo. Anong sabi ni Apostol Pablo? I believe that what God had said, it shall be. Kung anong sinabi ng Diyos. Final. True and final. The Word of God is true. And it must be final in our life. Ibig sabihin, dito mo ibinabase yung buhay mo. Dito mo ibinabase yung mangyayari sa'yo. Dito mo ibabase kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Salita ng Diyos. Going back to the text. Hello. Acts 27 verse 24. Do not be afraid, Paul. I am not finished with you yet. Pakisabi sa katabi, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Ewan ko kung nag-umpisa ng Diyos sa'yo eh. Ewan ko kung tama yung sinasabi ko na hindi pa tapos ang Diyos sa'yo kasi hindi ka pa yata nag-uumpisa. Pakisabi sa katabi, mag-umpisa ka na. At next week, sasabihin ko hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Amen? Kasi hindi ka pa nag-uumpisa, paano nga hindi pa tapos ang Diyos sa'yo? But the truth is, hindi pa tapos ang Lord sa atin. Why? Because buhay pa tayo. Yung mga patay, wala na, tapos na ang Diyos sa kanila. Pakisabi ulit sa katabi, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Ulitin mo ulit, nang may pananampalataya, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Alam niyo ba kung anong implikasyon nun sa akin pag di pa tapos ang Diyos? Marami pang ipaparanas ang Diyos sa'yo. Marami pang ipapakita ang Diyos sa'yo. Marami ka pang makikita na gagawin ng Diyos. Makikita mo ang Diyos na malaking Diyos. Amen? Mararanasan mo ang Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit? Hindi titigil ang Diyos na gagawa sa buhay mo. He who began a good work in you. Sabi niya. He will complete it until the end. Hindi nagbago ang Diyos. Pakisabi sa katabi, hindi nagbabago ang Diyos. You can be certain that God has granted safety to you in all your companions. It looks impossible. Napaka-imposible, right? But God said it. It must be true and final. Pag sinabi ng Diyos, it is true and final. Huwag ka nang titingin ng confirmation. Pag sinabi ng Lord, yun ang totoo. At yun ang final. Amen. Learn to believe the Word of God is true. Learn to believe that what God had said in you is final. Kahit na anong circumstance, ay, mairap subilay, agam mairap subilay. We have Jesus, we have the hope of glory. Hello? Amen? Psalms 18 verse 13, sabi niya, what a God He is! How perfect in every way! All His promises prove true. It is a shield for everyone who hides behind Him. It's a shield. It is true. Shield. Protection. Sa ibang translation, sabi niya, as for God, His way has integrity. The word of the Lord is proven. He is a shield to those who take refuge in Him.
We need to start to take refuge in the Word. Why? Because the world ay nababalutan ng kadiliman, and even the people with gross darkness, ang sabi na Isaiah. Mas patindi ng patindi ang pagsubok, mas patindi ng patindi ang mangyayari sa mundo. Saan tayo lililim? Saan tayo sasandal? Lahat mawawala. Even us. But the Word of God endures forever. Kaya sabi niya, heaven and earth shall pass away, but my word will not. Take shield on the Word of God. Take shield on the promises of God. Why? Yun lang ang hindi mawawala. Can you imagine heaven and earth will pass, but the Word of God will not? Maging yung tahanan ng Diyos will pass, but His Word, He put His integrity in His Word. Kung kilala natin ang Diyos, He put His integrity in His Word. Dapat makilala natin ang Diyos ang lubos. Pangatlo, the character of God inspire us with the confidence in His Word. Confidence. Going back to the text, ang sabi ni Apostol Pablo, I believe. Mayroon siyang kumpiyansa. In verse 25, sabi niya, therefore, keep up your courage, men, for I have faith in God that it will be just as I have been told. Grabe yung kumpiyansa ni Apostol Pablo. Right? Now, what are the qualities of God that inspire us? God is able and powerful. God helps and protects. God transforms. God fulfills His promises. God gives strength. God is faithful. God is good, and His plans are good. O yan o. Mag-reflect tayo dyan. Yan ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Pakisabi sa katabi, mabuti ang Diyos. Alam niyo, nakakalungkot maraming tao, even Christian, di kilala ang Diyos. Alam niyo ba na napakabuti ng Diyos? Napakabuti niya. Makapangyarihan siya. Kaya kanyang tulungan, kaya kanyang protektahan, kaya kanyang baguhin. Sinong babago sa'yo? Ang Diyos. Pakisabi sa katabi, kung mayroon pang dapat baguhin sa atin, kaya kang baguhin ng Diyos. Kaya tayong baguhin ng Diyos. Alam niyo ba that we are in the process of perfection? At hanggang ngayon, pag nakakarinig ako ng preaching, sabi ko, Lord, ipakita mo sa akin kung ano yung dapat baguhin sa akin doon sa turong yon. At kapag na-sense ko na parang may babaguhin, Lord, sabi ko, Lord, baguhin mo ako. Humingi ako ng tawad, Lord, patawarin mo ako, nakikita mo kung ano yung motibo ng puso ko. Nakikita mo kung ito ang kulang sa akin. Lord, baguhin mo ako. Up until now. Bakit? It is a process. Amen? Although nilalakaran natin yung sinabi ng Diyos that we are holy, yes, we are the righteousness of God, yes. Pero kung minsan nagmumulto yung mga bagay na hindi dapat magmulto sa atin. Minsan na isusuot natin yung lumang tayo. Kaya kung minsan lumalabas yung green. Si Hulk o si Shrek. Pumili ka na lang kung anong klaseng green yung lumalabas sa'yo. Kaya sabi ko, Lord, baguhin mo ako. Why? Because God transform us. Amen? Now, pang-apat, the value of faith is best seen in trying in difficult circumstances. Totoo hindi. Dapat nga eh. Pero, siyempre, kasi yun ang pinag-aaralan natin, dapat lang. Pero kahit walang pagsubok, dapat nakikita yung pananampalataya sa atin. Amen? May pagsubok na malaki, maliit, o wala man. Kasi kung minsan pinagpapahinga tayo ng kaaway din eh. Amen? Tapos mamaya, mayroon ulit darating. Verse 22 ng 27, sabi, I was correct in my warning, so I urge you to believe me now, none of you will die. We will lose the sheep, but we will not lose one life,
So keep up your courage, men. Diba? So keep up your courage. They are in difficulties. At yung pananampalataya, kung minsan, mas naiaakto kapag may mga pagsubok, dapat lang. Dapat lang. Bakit? Saan tayo magtitiwala? Saan tayo hihingi ng tulong sa Diyos? Remember, faith gives peace to the soul amidst the wildest storms. Hello? Naalala niyo si Jesus? Nang sabi niya, let us go over to the other side of the lake. At mayroong bagyo, pero siya, tulog na tulog. At ginising siya, sabi ni Pedro, Lord, don't you care? Hindi mo ba alam? Wala kang pakialam. No? Anong sabi ni Jesus? Tumayo siya. Ang sabi niya sa storm, be still. At ano bang sinabi ni Jesus? Where is your faith? Where is your faith? Ang sabi niya, is this possible? Posible ba? Yes! Going back to John 16:33. Have peace in me in the midst of tribulation. Ang sarap siguro. Ang sarap, no? Yung may troubles pero ang mga ibon. Ba? Ang mga isda. Umagang pa. Pero alon niya, sarap, di ba? Di umawit ka na lang, Lord, di mo pinabayaan ang mga ibon. Di ba? Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-iimbak, di mo pinabayaan. Minamahal ng Diyos. Di ba? Hayaan mo nang mag-inflation. Darating talaga, we are living in a broken world. We are living in a corrupt world. Kaya nga, ang tanging sandigan lang natin talaga ang Diyos. Wala nang iba. At kung imposible, parang pinipersecute ka na kung sino-sino. No? Pray. Allow God to speak to you. At kapag nangusap ang Lord, that is true in final. Ano man ang mangyari outside. The Word of God is true in final. I tell you. Amen. In Psalms 3 verse 1 to 5, Lord, how are they increased that trouble me? Even David. Tingnan niyo si David, a man in God's own heart. Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Many there be which say of my soul, there is no help from him in God. Ano sabi ni David? But thou, O Lord, art a shield for me, my glory in the lifter up of mine head. Why? Because you are the head and not the tail. God is the lifter of our head. God is the only one that can lift you up. Alam nyo, even your closest, alam niyo si David, sabi niya, Lord, okay lang sana ko yung nagpipersecute sa akin ay yung sa labas. Pero kung minsan yung nagpipersecute, sabi ni David, sabi niya, yung mga kasama ko sa simbahan masakit. Right? Kasi kung ibang tao, okay lang. Paano kung parang kay Joseph, yung mga kapatid niya, paano kung yung katabi mo? Mas masakit. Naranasan ni David. Pero maganda kay David, ang sabi niya, I cried unto the Lord with my voice, and He heard me out of His holy hill. Sela. Yan, pinagbibilhan ng mga karniyan, Sela. Yung mga taga-Mangal na nakakaalam yan. Yung mga taga-San Pablo, hindi yata alam yan. Hindi, alam din nila yung Sela doon. I laid down in sleep. I awake for the Lord sustain me.
Ang ganda ng puso ni David, right? Amen? David slept soundly. Mansang guok. Soundly, di ba? Walay tanulto mo, kanto ah. David slept soundly. Oh. Ibig sabihin, masarap yung tulog niya. Di ba? Walay trouble pero sarap. Ibig sabihin, nung mansanggo ka, tagis ang kolesterol mo. Kato nagkamama kay babuyala ng awa. Lie down at night and fall asleep. Awake in the morning, healthy. Next slide. I lie down at night and fall. Remember, yung unang mga verses, ang sabi niya, nag-increase yung trouble. Nakita nyo kanina? Lord, nag-increase yung trouble. Pero sa ikwanto, unuogi pak, walay sound, walay sangkuok. I lie down at night and fall asleep. Awake in the morning, healthy, strong, vibrant. Why? Because the eternal supports me. Woo! Hallelujah. Only the eternal God can do that. Siya lang. Gigising kang healthy. Gigising kang malakas. Why? Because nothing is impossible with God. Hallelujah. Why? Because it is a blessing from God. Last lesson, the possessor of great faith can be a great blessing to others. Yung possessor doon si Apostol Pablo na, tayo na. We possess great faith. Alam niyo bakit ang Lord gusto niya na magkaroon tayo ng great faith? We are blessed to be a blessing. Pakisabi sa katabi, you are blessed to be a blessing. You are encouraged to encourage. Hello? You are comforted to comfort others. Inapuyan ka ng Diyos para apuyan mo yung iba. Yun ang ibig niyang sabihin. Can you imagine? Pare-pareho sila. But when God promised something to Paul, ang sabi niya, Lord, I believe. At ang sabi niya sa mga tao, cheer up! Be of good courage. Why? Walang mamamatay dahil sinabi ng Diyos. Kita niyo yung pananampalataya ni Pablo? Kita niyo yung he is a possessor of great faith. Pareho sila ng naranasan pero ang sinasabi niya, hey! Hey! Do not be afraid! Amen? Alam niyo bakit tayo pinapalakas ng Lord in this time? Dahil maraming tao ang mahina outside. That's the purpose. Papalakasin ka ng Diyos para maging encouragement ka sa iba. Aliwan forever ya. Kumusta ka la? Ay, Pastor, ang patay ka la kumun. 20 years ka lang mampapati ka hanggang natan. Ibig sabihin, masusurvive ka na eh. Pero sa tupadan niya, pikasik la ka la. Kasi nuuntang ka hanggang unsabi ka taon, paano natilak ka? At least natan ula ka la. Amen? Pakisabi sa katabi, maging mainit ka sa Panginoon. Alam niyo ba that God needs us? Wala siyang kamay dito sa lupa kundi tayo. Hindi naman siya pwedeng bumaba, mamamatay lahat ng tao. Tayo ang agency na gagamitin ng Lord para maging pagpapala sa iba. Para maging apoy sa iba. Maging comfort sa iba. Hello? Para maging ehemplo sa iba. Ikaw ay example. Ikaw ay halimbawa ng pamumuhay ng mayroong Diyos para makita ng mga kapitbahay mo. At pag nakita ng mga kapitbahay mo, sasabihin nila, mayroong Diyos sa Kanya. That's the purpose. That's the purpose. Magdedwell tayo na matagal dito, hanggang bukas siguro. Para makita natin yung purpose natin. Listen! Listen!
Walang ibang gagamitin ng Lord sa bahay mo kundi ikaw. Sa pamilya mo kundi ikaw, kung ikaw lang ang born again. Walang ibang gagamitin ang Lord para ipakita yung ilaw kundi ikaw. Walang ibang gagamitin ng Lord para ipakita yung karakter ng Diyos kundi ikaw. Huwag ka nang huwag mo nang makihalubilo sa mga walang Diyos. Well, ang purpose ng Lord, bakit tayo makihalubilo sa kanila, ay hindi para influensyahan nila tayo, kundi influensyahan natin sila. Amen. Hindi para ma-enjoy natin yung presence nila, kundi dapat dala-dala mong presensya ng Diyos. Para ma-enjoy nila, malaman nila na mayroong presensya ng Diyos sa iyo. That's the purpose. Ano yung verse? Ano mo? Paul already warned them. Listen. Actually, kung nakinig sila kay Paul, hindi nangyari yun eh. Ang sabi ni Paul, I perceive na mayroong danger. Hindi sana nasira yung ship, hindi sana nawala yung mga kargamento, hindi sana sila binagyo. Kung minsan may mga trouble na dumarating sa atin because mayroon ng warning, but we don't listen. Pakisabi sa katabi, pag may warning, listen! Kung minsan gusto pa natin yung winarningan ka na nga, sa kwan na atang anako, agni, bawal ni, andi ni. Right? Kung minsan, ang Lord madalas ang magulang, kahit unbeliever yan, ginagamit ng Diyos to warn us. Kapag sinabi niya, pag may nakita siyang hindi maganda, pakinggan mo. Why? Ephesians 6. Gusto mo ng mahabang buhay? Kasi pag di ka makinig sa magulang mo, iigsi buhay mo. Akin. Itaboy da ka. Liwutan da ka, inunalay ulom, di nati ka. Yun ang ibig sabihin, yun ang konteksto nun. No sakit kay uloy atang antigawan da. Basigan da ka. No barang sunala da. Tudas mo. Siyempre, tanti kay bilay mo, anto'y nagawa na di agkaw nyaman. Pero sabi niya, ito ang law, pangako, na may promise na giginhawa buhay mo at hahaba buhay mo. Pakisabi sa katabi kung magulang yan o kung anak yan, makinig ka sa magulang mo. Actually, may warning dyan eh. Winarningan na nga eh. Paano mo alam na ang warning ay hindi galing sa Diyos pag may intimidation? Actually, warning is a protection. According to the text. Biruin mo, danasin nila yung hindi kakain ng 14 days. Why? Hindi sila nakinig. Ay, Apostol Pablo. Pati si Apostol Pablo, apitilap-tap lah. Kasi akalugan di man. Adhamay. No? Now, in Acts 27 verse, no. Yun yung nangyari, hindi sila nakinig. Balik mo doon. But the centurion paid more attention to the pilot and to the owner of the ship than to what Paul said. Kumisan parang contradict eh. Sinong pakikinggan nung owner? Di yung kapitan, kasi nga alam niya yung timpla ng dagat eh. Right? Pero ang nagsalita ay lingkod ng Diyos. At nakikinig siya sa Diyos. It is a warning from God. Hello. Kung minsan ilalagay tayo ng Lord sa parang gamitin mong common sense, bakit mo pakikinggan? Kay Pedro, di ba? Sabi ni Jesus, itapon mo sa malalim. Kung pinairal ni Pedro yung pagka-master niya ng mangingisda, hindi niya pakikinggan si Jesus. Bakit? Common sense. Lumaki si Pedro na mangingisda. Lumaki si Jesus na karpintero. Right? Common sense. Mag-ingat sa common sense. Hindi lahat ng common sense ay common sense. Bahala na kayo mag-intindi nun.
Tingnan mo ang salita ng Diyos. Amen? In 22, I was correct in my warning. I was urged, so I urge you to believe me now. Now none of you will die. We will lose the ship, but we will not lose one life. So keep up your courage. Amen? Sabi niya, in Romans 1:11, the TLB, for I long to visit you so that I can impart you for the faith. Remember, si Apostol Pablo, pumupunta sa mga naumpisa niya mga churches, for what purpose? To impart the faith. Why? Because he possessed a great faith. So, anong purpose ng great faith na yon? To impart. Say impart. Yun ang ginagawa niya. That will help your church grow strong in the Lord. Anong pa? Romans 1:12. Then too, I need your help. For I want not only to share my faith with you, but to be encouraged by yours. Each of us will be a blessing to others. Amen. You are called to be blessed and to be a blessing. You are encouraged to encourage. You are comforted to comfort others. Pinabanggit na Apostol Pablo kasi pag nakita niyang na-impart niya yung faith na yon, siya din mismo na nakukomfort. Bakit? Nakikita niya yung gawa ng Diyos sa kanila. Yun ang purpose nun. And last verse, conclusion, many people are suffering, crushed by the weight of their troubles, but the Lord is a refuge for them, a safe place that they can run to. Lord, those who know your name come to you for protection, and when they come, you do not leave them without help. Amen. Lalapit tayo sa Diyos at may tulong ang Diyos. Amen. And I want to remind you, kagaya ng binabanggit ko kanina, God is in the business of fulfilling His word. God is in the business of fulfilling His promises. Now, listen. Kung noon ay nagbasa ka at nagrema, pangungusap ng Lord yun. Kung mayroon kang narinig na tinig, according to the will of God, according to the word of God, the Holy Spirit is speaking to you, that is the promises of God, that is a warning or ano. Listen, God is in the business of fulfilling His promises. Kaya, sa umagang ito, you need to believe God will do what He promised to you. Listen, you need to believe that what God, kung anong sinabi ng Diyos, gagawin niya. Gagawin niya. Hindi ako naniniwalang hindi nangusap ang Lord sa inyo. Hindi ako naniniwala. Marami nang pangungusap ang Lord, and He is in the business of fulfilling it. Amen? Now, anong gagawin natin? You need to believe it. Tayo tumayo. You need to believe it. Sabi ni Apostol Pablo, I believe that what God has said, it shall come to pass. Have faith in God that the things will turn out exactly as I was told last night. Hallelujah. Tapat ang Diyos na nagsabi, gagawin niya kung anong sinabi niya. I believe God that it shall be even as it was told me. If you believe God, sabihin mo sa Kanya, Lord, I believe. I believe your promise. I believe what you have spoken unto me. And if you believe, just thank the Lord. Just thank the Lord. Why? Gagawin ng Diyos ang sinabi niya. Gagawin ng Diyos ang sinabi niya. Gagawin ng Diyos ang pangako niya. You will see it. You will see it. You will see it. Come on, panghawakan mo at sabihin mo sa Lord, Lord, I believe. I believe. I believe. I believe. It shall come to pass. Sinabi mo, mangyayari. Sinabi mo,
makikita ko. Sinabi mo, mararanasan ko. Sinabi mo, hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Sikaralabakandalabahaya. Lord, salamat. I agree, O God, sa sinabi mo. Ano man ang sinabi mo sa kanila, Lord, I agree, mangyayari sa kanila. Ano man pinangako mo, mangyayari sa kanila. Woo! Hallelujah! Come on, thank the Lord! Thank the Lord! Thank the Lord! Thank the Lord! It shall come to pass! It shall come to pass! Hallelujah! Listen! Listen! Kung habang kayo ay nakikinig kanina at nangusap ang Lord sa inyo, yun ay pangako ng Lord. Just thank the Lord for it and it shall come to pass. It shall come to pass. It shall come to, I tell you, it shall come to pass. Hallelujah. 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 Oh! Kung may pinangako ang Diyos, kung may narinig ka na galing sa Diyos, gagawin ng Diyos yun. Maniwala ka lang. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Ano man ang pangungusap niya, gagawin niya. Listen. Pag imposible, galing sa Diyos yun. Pag posible, sa'yo lang yun. Yung imposible, galing sa Diyos yun. Doon siya magaling. Woo! Hallelujah! Pag imposible, galing sa Diyos yun. At pag naisip mo na, Lord, imposible, galing sa Kanya yan. At dahil galing sa Kanya yan, hallelujah, tumalon ka, magpasalamat ka. Dahil ang Diyos nangangako sa'yo. Gagawin niya. Woo! Hallelujah! May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian. Mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso siya'y papulihan. Pag-ating sambahin siya'y may gagawin. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian. Mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Maniwala ka! Ihanda ang puso siya'y papulihan. Siya'y sambahin. Siya'y may gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso siya'y papulihan, siya'y sambahin, siya'y may gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. Awitin natin ng may pananampalataya. Gagawin ng Diyos. Expecting God. Gagawin ng Diyos. May Expecting gagawin God. ng Diyos sa buhay mo. Believe it. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. Sabihin mo, may gagawin ng Diyos sa buhay ko. Diyos sa araw na. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian. Mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda
puso siya'y papurihan. Hallelujah! Siya'y sambahin, siya'y may gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, awitan natin siya. Ibadiw ang kabutihan niya. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay ko. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kalwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah! Ihanda ang puso siya'y papurihan. Siya'y may gagawin, siya'y may gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, awitan natin siya, ibadiw ang kabutihan niya. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pwede ba sabihin mo sa iyong katabi, may gagawin ng Diyos sa buhay mo? Habang inaawit. May gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos. Sabihin mo sa likuran, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng May Diyos, gagawin ng may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kawanalian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso siya'y papurihan. Siya'y may gagawin, siya'y may gagawin. Sabihin mo sa likuran, may gagawin ng Diyos sa May buhay mo. gagawin ng Diyos, May gagawin ng Diyos sa buhay mo. may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Believe it! May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos May sa gagawin buhay ng mo. Diyos. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Thank the Lord for it! Hallelujah! Pasalamatan mo ang Diyos! Hallelujah! Hallelujah! May gagawin ng Diyos sa buhay mo! Hallelujah! Woo! Lord, we thank you, we bless you, we honor you this day. Our expectation, O God, is from you. Salamat sa iyong dakilang gagawin sa buhay nila. Mahahayag ang kalwalhatian mo. Mahahayag ang kapangyarihan mo sa buhay nila. In Jesus' name this we pray. And everybody say, Amen! Hallelujah! Paki-congratulations yung katabi. Sabihin mo sa kanya, congratulations! May gagawin ang Diyos sa buhay mo!